tayo. Para sa, tayo po muna tayo for the, respect po sa word of God. Rinig niyo po ba dyan ako sa likod? Rinig niyo ako? Okay. Thank you, Lord. Okay, sabay-sabay po tayo, Matthew 5:6. Ano po sabi dyan? Basta ng talata ng Panginoon binasa po natin. Bago tayo makupo, kamay mo yung katabi mo, sabi mo, God bless you, Brad. God bless you. God bless you, Brad. Hello, kapatid. God bless you. Hello, God bless you, Brad. Hello, God bless you, kapatid. Okay, sige po, makakaupo na po tayo mga kapatid. Okay, sorry. Okay. Okay, makinig po tayo. Okay? Ang pinakamahalaga po actually lahat naman ng Sunday services, mahalaga po yan. Awitan, giving, mahalaga po yan. Pero ang pinaka-highlight po at ang pinaka-importante sa lahat yung Word of God. Amen po ba? Dahil dito tayo makakakuha ng pananampalataya. Dito tayo kukuha ng lakas ng ating spiritual kakain po tayo sa umaga nito. Mamaya na po natin isipin yung mga alalahanin at suliranin po natin. No? Dito lamang po ang tingin nyo bakit. Kasi meron po regalo ang Diyos sa umaga nito. Na naniniwala ako, pag nakuha po natin ito, sigurado, tagumpay na po yung buhay natin. Amen po ba? Okay. So, bear with me. Medyo napapanahon po ito. At salamat sa Panginoon, nabigyan po tayo ng pagkakataon upang makapangaral. So, it's a great privilege po. Okay, yung Tagalog niya. Okay. Pinagpala ang mga may matinding hangarin sa sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Okay. Ngayon, bago tayo dadako sa ating righteousness, no? Meron dito sa Matthew 24, verse 2. Yeah. Okay. Dito sa Matthew 24, 2-3, dito na yata nalagay pero mapasahin ko na lang yun. It's all about meron kasi pinag-uusapan yung mga disciple ng Panginoon sa Matthew ngayon. I-highlight ko lang sa inyo yung tinanong nila kay Jesus. May tatlong tanong po yung mga disciple sa kanya. Ano yun? Number 1 is about the destruction. Okay? About the destruction of Jerusalem. Secondly is the second coming of the Lord. And number 3 is what was the end of the age. So yan yung tanong. Sabi nila, Lord, pero kami katanungan sa iyo, ito yung tanong nila. Okay, yung una, ang sabi niya, tinanong nila yung destruction of Jerusalem. No? Alam naman natin na ang ating time frame ay Israel, tama? Tanungin ko sa inyo, ang Israel po ba ay may problema ngayon? May war sila, tama? Pero ang tanong ng disciple, destruction. Well, for your information, no, medyo lalalim lang tayo ng konti. Yung destruction of Israel, natapos na po yan. During time ng Babylon and Roman Empire, yung pinako si Kristo. And for your information again, mga kapatid, nung panahon po na si Kristo ay nagkatawang tao, iwahiwalay po ang mga Hudyo dahil sakop sila ng Roman Empire. Ibig sabihin ng destruction, sira ang Israel. Sira. Naging salita, scattered sila, ang mga Hudyo, nag-scatter sila. Dito sa Pilipinas, yung ating presidente na si Ramon Magsaysay nung araw, nagdala siya ng 1,000 Hudyo, isang aeroplano sila, dahil sinusunog sila ni Nazi leader na si Adolf Hitler. Si Adolf Hitler po, kung hindi nyo natatanong, pinatay niya po yung Hudyo na 6 million Jews ang kanyang pinatay sa pamamagitan ng sinunog niya sila. Okay? Sinunog yung mga Hudyo. So yung destruction na yan, tapos na po yan. Kasi ang Israel po ngayon ay strong nation. Pagkatag na nasyon, mayamang bansa, at kumpleto po sila sa gamit. Yung arsenal nila, very high-tech po. Binigyan ko lang kayo ng brief, preview po. Ngayon, dito tayo sa second coming of the Lord. Okay. Ano ba yung first coming ng Panginoon? Sino nakakaalam? First coming. Okay, ang first coming ng Panginoon, no, nasa book of Matthew. Nung siya, okay, first coming, no? May sign na sinasabi ang Bible. Sige, diretso. Sa Isaiah 9:6, ito yung sign na sinasabi ng Bible, no? For unto us a child is born, unto us a son is given, and government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father. Yan yung unang sign na meron daw darating na di kapagligtas. Yan yung first coming ng Panginoon, ha? Okay, pangalawa.
So may sign. Okay, dito naman sa after his birth sa Luke 2:12, ito pong sabi, and this will be the sign to you. You will be find a babe wrapped in a swaddling clothes lying in a manger. So pinanganak si Jesus, yan po yung first coming ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon, yung nangyari po sa Noah's Ark, hindi po yun first coming ng Panginoon, no? Kasi po ginunaw ng Diyos ang mundo dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, pag tinupok ng Diyos ang tao, ibig sabihin may judgment. Amen. Maliwanag po ba? May judgment panahon ni Noah. So hindi po yun. Ang first coming ng ating Panginoon dito, yung galing siya sa langit at bumaba siya sa lupa at pumiram ng katawan sa tao. Amen. Okay, maliwanag po yan. Ngayon, itong second coming, na sinasabi, yung tanong kanina, meron ding mga sign. Okay, Matthew 24:7. Okay. O yan. Anyways, yung first coming, good sign. Good sign. Sabihin, okay yun. Pakipatayin lang po yun. Saan ba? Ha? Sige, palapakan muna natin Panginoon. Okay. First sign, good sign. Pero itong second sign ng coming, patindi. Basahin natin. Sabay-sabay nga po tayo mga kapatid. Matthew 24:7. Sige. Okay, walang Tagalog na. Ang tanong, nangyayari na po ba to? Nangyayari di ba? Sabi niya pestilences. Yung COVID, naalala nyo? Naalala nyo? Yung mga earthquake, nangyari na? Yung mga tsunami, nangyari na? So, isa itong sign na malapit ang babalik ang Panginoon, right? Ngayon, kapatid, tatanungin ko po kayo, tatanungin tayo ng ating Panginoon. Kung malapit ang babalik ang Panginoon, nasaan nakapokus yung mind natin? Sa pera pa rin? Sa relationship pa rin? Mga kapatid, yung mga problema, okay? Problema sa pera, problema sa anak, problema sa relationship, name it. Yan po yung galing ng unbeliever. Ngayon, pastor, ang tanong, ano ba dapat ang mindset ng isang believer? Believer naman po tayo lahat, tama? Believer. Sabi mo ka, believer? Okay. Ano dapat ang nasa isip ng isang believer? Di ba dapat his second coming? Sino gusto rito makapunta sa langit? Mahina. Tatanungin ko kayo ulit. Sino dito ang gusto pumunta sa langit? Bakit ganyan ang itsura natin? Mukha tayong problemado, kapatid. Alam nyo, dapat ang mindset natin, kahit naghihirap ang mundo, alam nyo, dapat ang mindset natin nakatuon lang dito sa nagliligtas sa atin. Walang iba. Kasi yung problema, dadaan lang po yan. Pansinin nyo, simula nung nagkaroon kayo ng isip ng kamalayan sa mundo ito, tatlo lang ang problema ang nakikita ko. Major, ha? Major. Ano yun, pastor? Pera. Problema niyo ba pera simula nun? Hanggang ngayon problema, tama? Tatlo lang yan. Pangalawa, relationship. Pangatlo, karamdaman. Yun lang ang cycle ng buhay. Paulit-ulit, simula nung bata tayo, yun ang problema ng magulang natin, ng lolo natin, ninana natin, hanggang ngayon yun ang problema. Ang tanong, bakit hanggang ngayon yun ang problema? Di ba may Lord tayo? Ano tinuturo ng Lord sa atin? Manampalataya, di po ba? Magtiwala, di po ba? O bakit ngayon, lukot pa rin yung bukat natin? Yun ang tanong eh. Di ba? Ganun talaga. No? Pero ganun pa man,